Okay, magandang umaga mga kabarangay. Okay, this time kakaibang topic ang ating ihahayag o mapapanood ninyo sa ating for today's vlog. Ang topic natin ngayon ay itong mga students from PUP Santo Tomas. At ang ating topic ay ang chicken feathers as organic fertilizers, yung tinatawag na feather meal. So ito ay pamumunuan ng ating mga PUP Santo Tomas students na nagre-research sa ating barangay, and here they are. Magandang umaga mga children. Magandang umaga din po. Bale kami po ay mga estudyante po mula sa PUP Santo Tomas, and gumagawa po kami ng thesis para nga po sa chicken feathers po bilang organic fertilizer. Bale, dito po sa thesis namin, parang inaalam pa lang po namin yung demand po kung may mga willing pong gumamit ng aming organic fertilizer. Bale, dito po sa survey namin, aalamin po yung respondent profile, tapos yung behavior po ng mga farmers, yung pagbili po ng fertilizer, tsaka paggamit din po, and yung willingness. So, pwede na po ba tayo mag-start po? Okay, so here they are mga kasama na mga kabarangay. Kasama natin ang ating top councilor of Sangguniang Barangay Balele, headed by Alex, what we call this, Consihal Martin Balakit. Ayan. And Pangulo ng ating mga barangay Balele Farmers, Mr. Polly Pagaspas, and of course yung isa nating kabarangay, ang Gonzales family, at dalawang estudyante pa rin dito sa PUP Okay, pwede kayo magpakilala mga kabarangay this time. Ako po si Sean, fourth year student, industrial engineering student sa PUP Santo Tomas. Ako naman po si Rachel Joyce Trinidad, and also a fourth year industrial student po sa PUP Santo Tomas. So, kasama din natin ang ating Balele Farmer Pangulo. Ayan, Mr. Polly. Hi, good morning. Ano tatalakayan natin ngayon, Pangulo? Katulad nga yung sabi nila, para ito sa organic fertilizer na maaaring makatulong sa atin, sa ating mga farmers. Kaya tulungan natin sila. Konsehal, do you think magandang idea ito para sa ating mga kabarangay na magsasaka para sa ating topic for today? Magandang umaga po sa ating lahat. Kami po ay nagpapasalamat sa ating po mga bisita ng mga students nanggaling po sa PUP, dahil po siya ay magkakaroon po tayo ng dagdag kaalaman na magagamit ng ating mga magsasaka dito sa ating barangay. Sa pamamagitan po ng balahibo ng manok, pwede rin po palang maging fertilizer. At ito po ay maaalamin po namin ang mga dapat gawin para ma-improve dito sa ating barangay. Maraming salamat po doon po sa lahat ng nakapanood. Ingat po lagi tayo lahat lagi. Ayan. So, simulan na natin yung topic natin, ma'am. Pwede na. Apo, sige po. Bale, sa inyo po muna po magtatanong. Kayo po ba ay magsasaka po or may-ari din po ng bukid din po? Bale, magsasaka and at the same time tenant. Kasi yung aming sinasakang lupa sa kasalukuyan ay before may mga tanim na nyog. But the problem is nagkaroon tayo ng kokulisap dati nung panahon pa ni ex-mayor Paquito Lirio. Yung kanyang mga puno noon ay pinapatay dahil nga meron kokulisap. So ngayon ay nagsisisi yung mga magsasaka dito sa Barangay Balele kung bakit ipinapatay ang mga puno ng niyog na pwede pala namang ma-reform uli. So, yun ang pagkakamali. So, sa ngayon, ay bilang magsasaka, kumukuha kami ng TESDA at may mga kasamahan pa rin tayo dito nagdatingan from PUP, right? Okay? Pasalubungan natin sila ng masigabong palakpakan mga kabarangay. At katulad nga ng tanong ni ma'am, nasa kasalukuyan nga, yung kumukuha kami ng agro-entrepreneurship through Binbi Integrated Farm sa Mataas na Kahoy, Batangas. So, tamang-tama naman yung dating ninyo mga taga-PUP dahil kahit pa paano ma-share natin sa ating mga kabarangay na nanonood ng vlog natin ngayon kung ano ba talaga ang advantage ng pagkakaroon ng researchment dito sa balahibo ng manok na gagawin nating organic fertilizer, right? Bale, tatanong lang din po kung gano'n na po kayo katagal nagtatanim po. Like, ilang years na po? Since ang mga magulang ko ay katulad ko, 60 years old na ako.
Nagsimula akong magbukid siguro noon mga 24 years old before ako nag-asawa. So hindi naman ako talaga magsasaka. Ako ay undergraduate ng Philippine Merchant Marine School. So sa ngayon ay barber ako and at the same time farmer din. At kumukuha ng researchment nga about dito sa cacao and the coconut what we call this diversification planting system. At doon ko lang nalaman sa aming pag-aaral sa mataas na kahoy na ito palang cacao ay what we call this yung katulad yung dahon pwede palang gamiting sangkap sa paggawa ng bag na pwedeng gawing mga branded na bag ang dahon ng cacao. Doon ko lang nalaman na pati pala yung puno ng niyog na tawag na natin puno ng buhay, maraming kasangkapan magagawa doon. And yung cacao pala, yung mga rejected na beans na pwedeng gawing jewelry. So malaking bagay ang natuklasan ninyo na pwedeng abono yan ang ating mga halapan o sabi mo nga, pwede sa mga leafy vegetables yung abono ng paano natin, ako naman lang magtatanong bilang farmer, paano natin maisasangguni yung buto ng yung balahibo ng manok na pwedeng organic fertilizer. Can you tell our viewers? Doon po kasi yung balahibo po kasi ng manok, ginagamit na po siya talaga sa ibang bansa. Ang tawag po sa kanya ay feather meal. Bale, may pagdadaanan po kasi yun na proseso na parang lulutuin po muna, ipa-pressure cooker, tapos ita-dehydrate po, tapos tsaka po siya gagawing pulbos po na parang giginitan po. Tapos ang plano po kasi namin, nalapit po kami sa Department of Agriculture, tapos doon po namin siya ipatetest kung meron pa po ba silang rekomendasyon na dapat pong ihalo na organico din po o maganda na po ba yung puro na po. Kasi yung organic fertilizer po na sa chicken feathers ay since ang chicken feathers po kasi mataas daw po sa nitrogen base nga po sa mga na-research namin. Ang mga lupa din po kasi ay parang meron din po kakulangan sa nitrogen. So, yung amin pong organic fertilizer, hindi lang po siya pwedeng maging fertilizer, pwede din po siya maging soil enhancer o pampaganda po ng kalidad ng lupa. Pwede rin po natin kapanayamin this time ang ating Pangulo ng ating Malali Farmers, si Mr. Collie Magaspas. Ayan. Pangulo, baka po pwede kayong mauna na po ating mensahe. Interview na nila ako. Interview na for compilation na. Pwede natin ulitin yung sa'yo. Hindi kami Bale, ilang taon na po kayo nagtatanim po ng Hindi kasi may bata pa talagang sumasahan ako sa mga pagtatanim, sasaka. Ngayon ako graduate ng high school, trabaho na ako sa Maynila hanggang sa nag-retire ako. Binabalikan ko na lang yung kung saan ako galing. So, parang ano po yung parang naiisip nyo nung binanggit po namin sa inyo na gagawa po kami ng organic fertilizer gamit po sa chicken feed. Parang ano po yung naiisip nyo po doon na Kung magiging effective yun, malaking bagay sa aming sasaka. Pero since na under study pa, parang higit siguro Bali, ang gagawin naman po namin ay lalapit naman po sa Department of Agriculture. Gawa na may mga standards po na itinip po para po sa paggawa ng fertilizer. Ipapacheck din po namin sa kanila or papatester sa talagang po siya effectivity po. Ano po kayo mga benefits na Bale, sa inyo naman po, ano po mga gulay po yung mga itinatanim nyo po sa ngayon po? Sa ngayon, hindi na ako makapagtanong. Galang ako nga may trabaho and at the same time, siyempre, may barbershop ako sa bahay. So, nabili nila ako ng mga gulay. Pero more on, mahilig ako sa mga leafy vegetables talaga. Pero ano po, nung dati po, nung nagtatanim po kayo, ano po yung mga naitanim nyo na po? Dati nakapag-harvest ako ng ampalaya, sitaw, at saka itong what we call this, yung iba pang dahon ng Mga mustasa po, gano'n, mga ampalaya, hindi mustasa, pechay. Pechay. Mga leafy vegetables. Bale, gano'n po kaya kalaki yung mga napagtaniman nyo po noon? Siguro mga 200 square meter.
Mga ganon. 200 square meters. Tapos, naaalala niyo po kaya yung estimation na parang kinikita niyo po kada buwan po noon? During that time, hindi pa, kasi doon mga dati malimit, bumuga yung bulkan din eh. So yun ang nagiging sagabal din sa ating pagkita yung pagbuga ng bulkan Taal. So hindi rin kalakihan. Bali, hindi naman masasabi natin sapat, kulang pa din. Mga magsasaka, nagkukulang pa din ang kita. Tapos, ito naman po ang sunod. Nagamit naman po kayo ng organic fertilizer. Nagdala dito dati, Galing Pangulo? kasi yung binigay sa akin kakao, ang nilalagay ko galing. Pero galing din sa kanila. Hindi ko alam kung ano yung materialis na ginagawa. Tapos, yun nga po, since familiar naman po kayo sa organic fertilizer, ngayon nyo lang po narinig yung organic fertilizer na Yeah, this gonna be our first time. Pati yung mga manonood na-excite ngayon sa ating topic. First time nila marinig siyempre na yung palang balat ng balahibo ng manok ay pwede natin gawing possible na abono at organic fertilizer para sa ating mga leafy vegetables. Para sa mga leafy vegetables lang ba yun? O hindi pwede sa niyo, sa kakao? ano po siya, pwede naman po siya, pero mas maganda lang po yung effect niya sa mga leafy vegetables. Kasi parang yung mga dahon po, yung may mga chlorophyll po yung kanilang pinopuntirya po. So uulitin ko para sa kaliwanagan ng ating mga viewers, no? Halimbawa, ito ay balahibo ng manok. Tapos from balahibo ng manok, Magiging pulbos na po siya na organic fertilizer. by processing po, Opo, processing. may makina tayong na-discover na sa kasalukuyan para gawing organic fertilizer yung balahibo ng manok. Good yan, mga kabarangay. Napakagandang ano natin yan. At dito naman, makikita naman natin na nag-i-interview din ang ating mga kasamahan. Hi, good morning. Medyo mababa yan, hindi yan ang gagamitin. Halimbawa po, ibinibenta namin siya ng beijing ko kada kilo. Pag tinawagan niyo po, magkano po ang gusto niyo hanggang tawad? Ay, baka maaaring pababain pa sa roon. Kung maaari. Mga magkano po kaya yun? Hindi ko makatantya sa iyo. Hindi ko masasabi sa iyo. Baka mamaya eh. Iba pag ako nagsabi. Dalawa po. Patatlo dalawang sako na. Kasama na ang complete. Ibig sabihin sa isang parang kabuuan po, naabot kayo ng 4 at kalahating sako na para sa idol. Hanggang 5 sako. Sige. Marami rin po pala Para magpatay doon po talaga. Gusto ko po ano, Ay, parang siguro mga hanggang January. pagkada buwan po, Meron naman. parang kinada buwan. Tama naman nung January ko parang taniman pa rin dito sa atin. Salamat po. Okay na po. Salamat po. Maraming salamat. So na-interview ko na si Conchal Martin Malacat. So ano yung topic nyo kanina? Pa? Ano yung tinanong mo sa kanina? Ayun din po, yung sa Featherman. Okay. Bale, tuloy po tayo. Doon po sa pagtatanim niyo po dati, ano po yung mga nagamit niyo na pong fertilizer? Nagamit po ba kayo ng chemical at organic? Yeah, urea. More on urea ng mga panahon na yun. Yan, sinaka-konsyal, gumagamit ng urea dati din. Kasi yun ang kalimitan ano namin sa barangay. Mga panahon yun. Bale, gaano po kayo kadalas gumamit po ng fertilizer kada tanim? Every 3 months, is it? Kailangan bubura mo na konti yung halaman, di ba? Sa amin na matatanda. Kasi kami naman nakikinig lang, di man kami talaga nag-aaral eh. Ngayon lang kami nagigising sa katotohanan sa aming mga pag-aaral ngayon. Pero dati, tatanong mo lang sa matanda, sabi na matanda, abonohan mo yung talong. Pagkatapos 3 buwan, bagbura mo nila konti. Kaya namin nalalaman during that time. Wala talagang researchment ang ating magsasaka before. Walang bumababa ng barangay para magturo. Wala. So malaking bagay ang ginagawa yung mga taga-PUP yan. Meron doon tayong mga magkasakang balilenyo na gustong umatendin ho ng ating seminar. Ayan. Anong zone kayo, ate? Zone 2. Zone 2, ayan. Sa atin. Ate, doon ka. I-interviewin ka ng ating mga PUP students. Doon ka na anak, doon ka na umupo. Yan, si mother. Mother, ano natin dito? Dito ka mother, dito ka. Para, ito, pwede mo interviewin si ate kasi registered farmer yan ang ating barangay sa City Hall. Siya na lang daw po mag-i-interview. Pero maganda rin naman
Bali, kami po yung mga tiga-PU, fourth year na po kami ngayon. Tapos gagawa po kami ng thesis, where yung thesis po namin ay ang gagawin po namin sa balahibo po ng is gagawin po namin siyang fertilizer po. Ngayon po may unti po kaming katanungan kung willing po ba kayong gumamit ng ganitong klaseng fertilizer once na nabuo po siya. Bali kayo naman po ay magsasaka po. Tapos gano'n yung katagal na po kayo nagsasaka po kayo? Siguro mga ano na kami, 20 years o 25 years. Okay po. Tapos po, ano pong klaseng mga gulay po kaya tinatanim mo? Sa ngayon, dalawang klase na lang ang tinatanim. Patola na maitse, kinis, at saka patani. Pero kapag tanim na po kayo ng mga petchay po mga Ay, hindi. Ang palaya, sitaw, pipino, yun ang aming dating tanim. Okay. Ano, gaano po kaya kalaki yung sinasaka niyo po na bukid? Pero kung ayaw niya po, parang... Kulang-kulang 1 hektarya yung aming balaw. Click po talaga siya. Pwera pa yung aming sagingan Ah, na sige. 1 hektarya. Tapos po, gaano po kalaki kaya yung kinikita niyo kada buwan po? Yung estimate niyo lang naman po. Hindi pare-pareho sa ngayon. Depende po sa ano po. Depende sa nasapit na halaman namin dahil sa ngayon, ang aming halaman ay hindi maganda ang dahil ng pagkasok ng taal. Oo, kaya medyo pero kumikita rin pero lang, konti, kumbaga sa the place. Yun. Ano po, papatesting pa po namin sa agri para parang wala pong kapakapagilan namin. Ayun ba, magkano po sa tingin niyo po yung... Tapos po nagamit lang po kayo ng mga organic na fertilizer po natin po. Mga ipot po, ganun. Sa ngayon hindi na, matagal na dahil na nga lang. Yun na lang ang aming ginagamit, yung 200. Chemical po siya. Oo, Narinig niya po kaya po yung fertilizer na gawa sa balahibo ng manok? Ngayon lang? Ngayon lang. Okay po. Hindi po, pero pwede po kasi yung parang estimate pa lang naman po ito pwede po siya magbago. Tapos po, ayun po lahat, explain ko naman po kanina na ayun ako gagawa nga po kami ng fertilizer po gamit po yung balahibo ng manok. Interesado po kaya kayo na gumamit ng ganitong klaseng fertilizer kung sakali man po? Pwede rin. Kung maraming balahibo. Ay, pag po kasi, madalas Process pa yun natin. gawa po ng madalas po kasi yung mga katayan po natin, tinatapon na lang nila yung mga balahibo po ng manok. Ngayon po, nagiging basura na po siya. Ngayon po, nakaisip po kami ng way para malesen po siguro po yung basura na yun. Nagagawin po siyang fertilizer. Bali lang pag-search naman po kami sa internet na existing na po sa ibang bansa, dito lang po sa Pilipinas, hindi pa po siya na-introduce po. Kaya siguro po, parang gagawin po namin siya ng magandang research na para mapatunayan po talaga na tunay po talaga siya. Opo. Tapos po, ano po kaya yung mga sa tingin niyo pong bagay na makapagpapigil sa inyo kung sakaling gagamitin niyo po yung fertilizer namin? Kagaya lang po ng kakulangan sa impormasyon, siguro po yung presyo, yung epektibo sa compared po sa chemical. Ano po kaya makakapigil po sa inyo? Pero po kahit wala. Na para hindi na kami maggumamit ng gayon. Opo. Siguro po yung kulang po kayo sa impormasyon kasi hindi niyo po siya nalalaman. Oo, Sige kulang. po. Oo. Tapos po, willing naman po kayo gumamit po ano po? Sige Sige po. Basta magaling. Basta sa ikaigin na namin halaman. Basta bubunga ang tinanim yan, Basta bubunga po. Diga? Oo. Basta bubunga, kailangan ng bunga. Gawa lang sa panahon ngayon, sa palagay ko, kailangan talaga natin ng mga bagong teknolohiya sa paghalaman. Na mas nakakatipid tayo at makakapag-produce ng maraming gulay at pagkain. No? Tingnan natin naman kami nagamit talaga ng ikot nung sa Ambalaya. Kaya lang mabanto. Hindi, ang binibili namin, syempre, hindi muna. Delikado. Hindi kayo Delikado gamitin ang mga ganyan. malapit kami sa poultry. Pero itong kanila ipaprocess na balahibo ng manok. Na talaga. Ano gagawin powder after? Opo, Opo, powder. pupulbuhin na po siya. Pupulbuhin. Saka isasabog sa halaman. Parang hindi delikado. Kasi nga balahibo lang ng manok, di ba? Wala po. Bali po yung ano po kasi yung mismong content po ng balahibo po ng manok. Nakakapag-release po siya ng nitrogen po.
Ngayon po, ayun po yung na-research ko sa ibang bansa. Ngayon po, pag sa amin naman po, gagawin din po namin siya. Gawa, ipapatest po namin siya sa Department of Agriculture po kung may content po talaga na ganun yung balahibo po. Yung balahibo ay talagang ano, Opo, may qualified namin i-abono sa aming mga halaman na hindi makakasira. Opo. Oh. Ay di ka naman tayo nung araw, pag may balahibo na manok, gagawin sipa. Oh. Oh, isipin mo, Pilipino din nakaisip noon. Ngayon, Pilipino din ang naka-invento ng Gagawin kataba. oh, kaya mga kabarangay, ang ganda nitong ating bago na tuklasan ito. Balahibo ng manok. Pero dati sinisipa lang natin ang balahibo ng manok. Ay ngayon, pwede ng abono Tapos pala. sinusunog dahil mga Oh, lamon. may mga ngamon. Oh. Juan, siguro yung mas magaling iyon laman. Alin? Alam mo ng manok? Ay, sopas iya. Diga. Napakaganda ng ating talakay Kaya ngayon. po siya epektibo. Marirecommenda nyo ng po sa ibang mga kapwa niyo po farmers po. Oo, dahil doon sa aming, tatlo kaming magbabayaw at hipag na magpa-farmers. Eh di pwede kung dahil ako na nga lang ang pinatend at mga busy sila. Yung isa ay sinasamahan sa doktor ang ina. Yun namang isa ay naghahatid ng apo. Kaya doon sa aming tatlo, ako lang ang nakarating din eh. Okay, lang naman po yung mga katanungan po na tatanong po namin. Ayun po, thank you po. Yun lang. Okay. Bale, sa inyo naman po ulit. Sa tingin niyo po, ano po yung makakapag-encourage sa inyo na para bumili po or gumamit po ng organic fertilizer po namin? Unang-una, ang balahibo ng manok ay sa tingin naman natin ay hindi naman harmful, di ba? Opo. Kasi balahibo ng manok, pag naugasan niya at na-process, kapares noong ipot ng manok, di ba? Parang medyo delikado. Pag ganitong balahibo ng manok, at ito ay talagang lalaganap at gagamitin ng ating mga farmers dito sa ating bansa, mas maganda siguro. Opo. Tapos, kung halimbawa naman po ay mapapatunayan po na effective po siya, i-recommend nyo naman po siya sa Aba, mga... syempre, lalo na tayo nasa social media, i-advertise pa natin yan, tutulungan natin yung mga producer ng organic feeders, fertilizer, para mag-boom lalo at magamit natin ito sa magandang paraan. Tama po. Bale, sa huling tanong naman po, ano po kaya yung maipapayo nyo sa amin or mare-recommend para mas mapaganda pa po namin yung gagawin naming fertilizer po? Mas maganda yung kayo ay di inire-research nyo na nga and gagawin yung ano kaya kung lagyan nyo rin ng sangkap na mas kagaya medyo mabango na kaunti yung fertilizer para hindi masyadong Maamoy po. maamoy naman. Lagyan ng kaunting, what we call this? Hindi naman perfume, meron tawag doon, di ba? Parang haluan pa po. Haluan ng kaunting medyo pang-akit, yung maganda sa amoy. Ito umaakit yung mga uod. Aba! Ay, lalong daw. Lalo hindi mag- Ay, oo nga. Kikinig siya. Oo nga. Ang mangyayari dyan, ipalintik ang ating research. Organic din. Ayan, ayan, Organic ayan. din ang kailangang ihalo. Oo nga, organic din. Hindi chemical. Opo. Bale, yung recommendation niya naman po ay iti-take note po namin and itatanong din po namin yun sa Department of Agriculture kung ano pa nga po yung mga pwede namin ihalo na hindi po nasisira yung pagiging organic niya po. Ayan, mas Bale. maganda. Ano? Opo, yes po. Bale, So- yun lang po yung aming mga katanungan po. Maraming salamat po. Ayan. So much for this mga kabarangay at natupad ang ating researchment ngayong umaga tungkol dito sa Organic fertilizers made from chicken feathers or feather meal. ano masasabi ni Konsyal? Maraming salamat sa inyo dahil nabigyan niyo ng napapunta kayo dito sa aming barangay sa Tagabalele. Kami po yung Tagabalele, lubos nagpapasalamat sa inyo dahil sa kapag po nangyari po ang inyong iyang organizer, ang fertilizer, magiging malaking tulong po sa akin po mga kabarangay. Maraming salamat po sa inyo. Para sa ating barangay veterinary naman ha. Ang aking masasabi, lalong magaling kung magkiklik ang kanilang produkto at maaari pang ipangumbida na rin ang gamitin nyo at mas magaling rin sa ating fertilizer dito sa Tanawan. Yun. At sa mga estudyante naman ng PUP, maraming salamat sa pagpunta niyo sa amin. Maraming salamat po. At anong mensahe niyo sa ating mga kabarangay dito sa Balele? Maghintay po kayo. Yun!
Libre nyo ba ipamamahagi yung fertilizer, organic? For testing. Baka naman pagkain ng sa ibang barangay ibibigay, uunahin nyo ang baliliha para awan nyo na. At gustong-gusto namin yung inyong mga talakay ngayong umaga at napakagandang tulong niya sa ating mga magsasaka, no? At isa nating kamag-anak na kamagsasaka din dito. Anong masasabi mo? Ay, maayos naman yung kanilang kuhan. Mapaliwanag. Sana nga gumanda. Oo nga. At siyempre, ang ating kabarangay na research center sa kabilang barangay. Taga-Buot ka, no? Okay, ano masasabi mo sa ating mga kabarangay sa Buot? Ano na? At siyempre pa ang ating Balele Farmers President. Ay, salamat sa inyo at kami ang napuntahan ninyo. Malaking tulong yan, lalo na kung ma-develop nyo pa yung gusto, improve pa. Salamat. So, that's it mga kabarangay. Ito pong muli ang inyong abalingkod, ang host ng ating Kanayon Vlogs na nagsasabing huwag tayong titigil ng pagre-research habang buhay, may pag-asa at may sustansya. No? Maraming salamat to sa inyo lahat, sa inyong pag-antabay, and have a nice day.